Okay, Acts chapter 12. Salamat sa Ginoo sa sining chapter sa Bible. I hope nga nagpamati na kamo, amen? Amen. Now, the title of this message this morning, Facing Difficulty in the Ministry. Facing Difficulty in the Ministry. Magabaka ni ministry, it is the word na ginsalig sa aton sa Ginoo. It's all about visitation, soul winning, Bible studies, and so on. Mga putang nga ginaimo naton para sa Ginoo. Kag kung ini ginatawag ministry, it's normal nga may ara ini difficulties nga tubangon ang mga naga-ministry kasi ni nga puluhaton. Ang mga naga-serve sa Ginoo may mga difficulties. So we need, whether we like it or not, we will face difficulty sa ginatawag ministry. So before I lay the foundation, or I should say the main points, gusto ko makita ninyo ang foundation sa sininga chapter, especially sa Acts chapter 12. Ang makita today una-una get the plan of Herod. Sa verse number 1, pakadto sa verse number 3. Now about the time Herod the king stretched forth his hand to vex certain of the church. So may arasang pagpahingabot sa simbahan, kinahanteng sila, kinapamatay ang mga Kristohanon, and he killed James, the brother of John, with a sword. Pag napatay niya si James, nga utod ni Juan, pagi sa sword. And because he saw, na nakita niya lipay ang mga Hudiyo, it pleased the Jews, he proceed further to take, sino naman niya gusto so isunod? Si Apostle Peter. Peter also. So, then were the 10 days of unleavened bread. So, makita natin the plan of Herod. Tinatawag ini iniquity. Mga kalautan. Amo nang iya nga plano sa simbahan. Kung kita nagapangalagad sa Ginoo, may mga tao nga ginagamit sang yawa para magsabog sa sang kalautan, para ang aton nga gilikoton, para ang church masublagan, ang gilikoton sa Dios mapunggan. Kag kinanglan sa ginatawag Christian life, gina-consider tani nga parte ni sang Christianity. Ang gusto mo sa nga makapos nga work, ang ministry nga makapos, hindi na ministry sang Christian. May aragay the plan of Herod. This is iniquity. And then nakita natin sa verse number 4, and when he apprehended him, natakpan si Apostle Peter, put him in prison, and delivered him to 4 quaternions of soldiers to keep him. So may nagabantay siya, 4 ka bilog. So katina sa priso na babaw ka, talon, teen ka gano, at kamot. Pag may nagabantay pa, pala intent after Easter to bring him forth to the people. So nakita nyo, pagtapos ang Esther, tapos ang si Apostle Peter, i-present niya sa mga tao. At ipakita ang natakpan ko si Apostle Peter para masintensyahan sa kamatayon. Kaya nalipay ang mga Hudiyo mo sa napatay si James. So ikaduwa din niya makita natin the plan of Herod. Ang una, the prison of Peter. Ginatawag iniquity. In prison of Peter, ginatawag difficulty. Abudlayan. Ang ilang leader na prison. So nakita nyo? Si Apostle Peter, gini ang galit, especially sa pag-share sa word of God. Sometimes sa atong Christian life, kinanglanon kita ang leader. Ay maskin ikaw nag-aambal nga soul winner kana kung wala ka leader, why ka nag-soul winning? You say that? May ba ko ni soul winning kaya nag-share sa word of God. So the prison of Peter. Wala mo si Pedro persuasive ni mo. Hindi niya magpasugot nga hindi maka-share sa word of God. You see that? Amo ni sa Apostle Peter. Wala mo si Apostle Peter kasi kung pagtuon gift of preaching. Amen? So nami tani kung do si Apostle Peter imo temperament kag may munit nga gift persuasive ka. Pero kung makita mo ako gift of preaching. Kasi Apostle Peter, ako dapat muni ang attitude. Pero kung lain mo spiritual gift, hindi tani masunod ang kay Apostle Peter. Dire kita, ito focus sa mga temperament kila ina nga
nga topic. Ang akong ginabot sa ninyo, the prison of Peter. Amon ang difficulty, yung priso si Apostle Peter. Sa verse number 5, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing. Fervent prayer of the church unto God for him. So nakita na to, the plan of Herod, the prison of Peter, difficulty, the prayers of the church earnestly. Tanya? The prayer of the church earnestly or fervently. Seryoso sila sa ginatawag prayer. That is why when we face sa ginatawag mga difficulties in life, dapat seryoso pa sa itong prayer. The prayers of the church. Verse number 5 and verse number 12 na makita. Sa verse number 6, and when Herod had brought him forth, the same night Peter was sleeping between two soldiers. So may bantay sa duha ka soldado. So loob ni kalabanan, ang gabantay nga duha sa gwa. Bound him with 2 chains, and the keepers before the door kept the prison. At yun sa nagapangamuyo sila, ang masang Bible, and behold, the angel of the Lord came upon him, and the light shined in prison, and he smote Peter on the side. Ginambak na siya Apostle Peter sa kilid, yung pukaw niya, in other words, and raised him up, saying, arise quickly, bugtaw Pedro. And his chains fell off from his hands. Kanakalakas ang mga chains, ang mga kadina niya Apostle Peter. Ang angel nagambal kay Apostle Peter, ilis na. Kag nangilis siya Apostle, pinusuksukay mo nga sandals. And he said unto him, cast thy garments about thee and follow. Misunod ka sa akong ilis na, at pudi ko sa akon. Kag magsunod ka sa akong susukay mo sandal. And he went out and followed him. Wist not that it was true, which was done by the angel, but through he saw a vision. Mas kabalo kung nagasunod din sa angel, ako nakakita lang sa vision. Kung sila yung murag-muragan ni sa Apostle Peter. When they were past the first and the second ward, ang nakahagin na sila sa duha ka, no? A ward. They came unto the iron gate and laid unto the city. So, in other words, nakagwa si Apostle Peter nga wala gid sa may nakabalo. They went out and passed on through one street, and forthwith the angel departed from him. So nakita nyo, kung masunod doon tane, sa verse number 17, makita nila ito, ang the plan of Herod, the prison of Peter, difficulty, the plan of Herod, iniquity, the prayers of the church earnestly, and then the power of God Almighty. So nakita natin, ang gakom sa Diyos, mas makagagakom sa chains sa problema sa simbahan. Mas makagagakom sa sa kadina ni Apostle Peter. At that time, nagagamit ang Ginoo sa angels para kwaon sa prison ang mga kaanakan niya, mga katauhan niya. Sa time ni Daniel, ginaboy si Daniel sa lungib sang leon. Ang Bible nagamit ang Ginoo sang angel of the Lord. So nakita natin, so sa Bible, nagagamit ang Ginoo sa mga persons, kung sino man niya ginagamit para mapakita ang iyang gahom, the power of God. So, kita mo, kung may mga kapuglayan sa kabuhay ng Kristokano, may ginagamit kitang Ginoo para ma-express ang iyang power. Sometimes hindi ka kasarang sa iyong mga problema, pero may someone or something na ginagamit ang Diyos para makita nga He is the Almighty God, the power of God. Amen? It is a must to have primary things when we face difficulties. Kinanglanon, gid, nga may ara kita sa mga primary, sa mga kinanglanon, gid, sa mga una, gid, nga mga butang kung nagatubang kita sa difficulties. And sometimes, sad to say, kita mga Kristohanon, abi naton isa sa mga primary things sa kinanglanon ta, kung may mga problema, ta, kwarta, ang mga kalabanan sa sa tao, hindi na primary things, although it is needed. Right. But we need these primary things. Ang pamangkot, what are those things? So, 3 primary things that we need when we face difficulties. Number 1, gid, anong kinanglanon sa isa ka Kristohanon kung nagatubang sa kabudlayan, especially sa ministry. Ang ini nga context sa ministry. Pero ini nga context nagakambal lang sa difficulties sa mga
Kristohanon. Number 1, kung tanawan natin sa verse number 5, Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing. We need prayers to God. Amen. We need prayers. Importante ang pangamuyo sa aton kung nagatubang kita sa mga sirkumstansya, ang mga problema sa pag-abuhi. Why? Because prayer is our access. Wala na sa iban. Ang access ng tao para makatalapit sa Ginoo, prayer lang. We cannot go to heaven personally, but we can pray. Ang prayer naton may access na pakadto sa heaven. You don't need someone na ma-pray ko. Magi ko sa tao, hindi. Ika ang prayer mo, ang access mismo. Wala sa tao, subong access sa ginatawag, pangamuyo. Ang isa lang ang access, ang isa lang ang mediator sa ngalan ni Jesus Christ. Amen? Jesus Christ lang. Prayer is our access. Sa Hebrews chapter 4, ano na ito? Hebrews chapter 4, verse number 16. Hebrews chapter 4, verse number 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. So by prayer, we can come sa ginatawag throne of grace. Amen? Amen. Wala ting trono sa Diyos din sa earth, but we can come. Let us come boldly sa throne of grace that we may obtain mercy and find grace. Ang help, bulig. Amen? Yes. Bulig. Ang bulig dito sa Ginoo in time of, sa anong oras ang kabulig ang Ginoo? In time of need. Kung kinanglanon na ito sa bulig, ang Ginoo on time ginapirmi. Nagatag sa bulig. Sometimes we pray to God, do wala din na sa bati, hindi pa man ang tsakto nga time mo. Pero ang Ginoo had a time. At a specific time sa mga butang. Sometimes sa ginapangayo, kung wala ginatag sa Ginoo, maybe hindi pa naka-deserve or maybe hindi pa na para sa imong subong. Kag maybe may something better pag sa inatag ang Ginoo sa aton. Because prayer is our access. Right. Why? We need prayers to God. Prayer is our access. Prayer is our armor. Prayer is our armor. Ephesians chapter 5. May mga butang nga hindi masarangan sa kwarta. May mga butang nga hindi masarangan sa hustisya. May mga butang nga hindi masarangan sa tawanon nga ihibalo. Pero ang pinaka-armor na to ng aton nga pangamuyo. Amen. Ephesians chapter 5, verse number 18. Look at this. 5:18, liman tama ba? Ephesians, chapter 6. Ephesians chapter 6, I should say, 18. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, watching unto with all perseverance and supplication for all saints. So, kung makita natin, may ginapangambal ni ang Ginoo. Finally, brethren, be strong sa verse number 10. In the Lord, and in the power of His might, and put on the whole armor. Ano nga ba niya? Whole armor of God. At yun, kinambal na sa verse number 6 sa 17, pag sa verse number 18, ginsugpon niya praying always. Because we know, hindi lang pulong sa Ginoo ang aton nga armor. We need also prayer. Amen. Amen? Pangamuyo, prayer is our armor. At kung balikan nato ng Acts chapter 5 or Acts chapter 12, dito ka ginasingin basa ta. Acts chapter 12 sa verse number 5 and 12, dalawa. Acts chapter 12, verse number 5. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Para sa iya ang pangamuyo. Sa verse number 12. And when he had considered the thing, sa verse number 12 ko, he came to the house of Mary, the mother of John, whose sure day was marked, where many were gathered together, praying. Not only that prayer is our access, prayer is our armor, but take note. Okay, listen to this. Prayer is our activity. Prayer is our activity. But silingon, ginaubran niya ang prayer sa tuod nga luwas. Part of life na niya ang pamuyo. Amen. That's why we encourage everyone na kung mahimo lang, come to prayer meeting. Sa Friday, may na prayer time. You can come. Kung gusto ko, mugit. Ang gusto ka nun, tingala ka mo
tamo sa mga kabudlayan sa tuwing Christian life, ay kulang to sa prayer, no? Amen. Kay prayer, activity, kiniya sa simbahan, mabaka ni activity, gani. Meron ka daily activities mo, nag-aumpara ka, nag-augas sa pinggan, ano pagkat? Nag-estudyante ka, nag-eskwila ka, nagpasunod ka sa, hindi ako wala ka, nagpasunod sa classmate. Activity bala. Pero ang prayer, kung ikaw po sa activity na niya. Amen. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. We need prayers to God. Secondly, sa verse number 6 to 10. Ano mga kinanglanon ta? When we face git mga primary, una? We need prayers to God. Secondly, we need the power of God. We need the power of God. Amen. O makita natin sa verse number 6, halin si Apostle Peter sa piso. Tuwa iya nga gapos no. Saya kamot ug siya nga kahig at sa may sirado pagid may pantay may kaapat. So nakita naton anong power of God? Anong ginakambal sa power of God? Nga kinanglanon tani because God is in control. Wala sa na control sa chain. Wala sa na control sa nagabantay sa iya. Pero ang Diyos may control gid sa kabuhi naton bilang mga Kristiyanon damo sa mga kabudlayan. Pero magsalig lang, God is sovereign, God is in control. Amen. Is in control. Hasta subong, hasta sa palaabuton, God is in control. We need the power of God. God is in control. Why? Because God cares. Sa verse number 11. And when Peter was come to himself, he said, sana ampawan na siya. Sa niya pagkat nating arasa, now I know of a surety. Sigurado ko. That the Lord had sent His angel and had delivered me out of the hand of Herod. Sa pagluwas ako sa kamot ni Herod and from all the expectation of the people of the Jews. Sa katalagman. So nakita natin, why? Nga kinangan the power of God. Not only that God is in control, God cares. God cares. Nagakabala ka sa imo ang Ginoo. Kung may kabudlayan ka sa kabuhi, just remember this, God cares. Ano ba sa 1 Peter 5:7? Ano ba sa 1 Peter 5:7? Casting all your care upon Him, for He careth for you. Look at this. Kung gusto niyo makita, 1 Peter. Dahil na lang ako. 1 Peter 5:7. Ginawa pa ka mo. Diba? Casting all your care upon Him. Ihatag sa iyan tanan mga worries. Ay nagakabala ka sa imo. Amen. God cares. Pag tanawan naton sa verse number 11, na-realize ni Apostle Peter nga ang Ginoo ang nagbulig sa iya. Damo mga kabudlayan sa kabuhi, sa ministry. Pero kung nag-aabot sa aton ang mga kabudlayan kag ginatubang tana, kag malumpuwasan ta mga kabudlayan, aton man ma-realisar nga Ginoo to yung nagbulig. Amen. Ginoo to. Amen. So kung katubang man ta Japon sa mga kabudlayan, mas una mas katubang po kami sa kami lang de. Pero kung makita kung sa una kag subong, makambal kag nga Ginoo na to. Ay nagbulig. Kabalo ka kung ari ka ni subong, it's all by the grace of God. Grasya na sang Ginoo. Hindi kay sagad ko mo kundi idire ko ngin butang hindi grasya na sang Ginoo. Amen. Wala kami pabugal sa aton nga Ginoo. That's why it is very important nga ginatubang ta mga kabudlayan sa ginatawag ministry. Amen. Ang kinanglan ta ang power of God. Look at 12:11. So na-realisar niya ni Apostle Peter. Kung tanawon mo sa verse number 17, but he beckoning unto them with the hand to hold their peace. Declare unto them how the Lord had brought. Kita niya, nisugid niya Apostle Peter. Nga Ginoo ang nagdala sa iya. Nagawori mo ang mga Kristohanon kung nga na priso si Apostle Peter. Wala sila kabalo kung ano ang natabo. Pero gulpe lang ara si Apostle Peter kung diin sila nagapanago, nagatipon. Hindi pa sila gani una magpati gani kita siyempre pagpanoktok pagbukas ko si Pedro. Nagaganang ay nakipot siya.
si Ruta, nakibot siya. Ang tanawin na to ang Bible, sa verse number 13. And as Peter knocked at the door of the gate, the damsel, ay ang people, na babae, came to hearken, named Ruta. Panuktok daw, and when she knew Peter's voice, she opened not the gate for gladness. Why niya nabuksan? Sa kalipay, but ran in and told how Peter stood before the gate. Pero ba sa mga Kristuhanon, Drio? And they said unto her, thou art bad. Nakuha ka na wala? But she constantly affirmed that it was even so. And they said they, it is angel. So may nag-preach sa akon about the believing, unbelieving. Ang mga yung hindi ko hindi. Believer sila, pero sa sabat, sa ginoong ila pangamuyo, why sila nagpati? Na si Apostol Peter ni. Pero ang ila ginapangamuyo, makagwa si Apostol Peter. Ikikimbuyan na sa nabatian nila, hindi na yan. Angel na niya. Ano nakita niya? So praise God kung ikaw Kristuhanon. Ay may angel na nagabantay sa imo. I do believe in angel. I do also believe in guardian angels. Amo nang kanami sa mga Kristuhanon. Maski may katalagman, kung ina-acknowledge ang Ginoo, bulikan ta sa Ginoo. Every time we go sa school man, every time magkuha ng exam, you need to pray to God. Natagaan ka sa wisdom. Proteksyonan ka sa Ginoo. So ano kita na to? Siya po sa Peter, din proteksyonan. You see, sa verse number 17, pero may niya ginakambal nga ang Ginoo kita nagbulig sa iya. Because God can. Amen. Kasarangan Diyos. God is in control. This is the power of God. God cares and God can. Kasarang ang Ginoo. Nagkatagan, God can and He will. Amen? Amen. Kasarang ang Ginoo. Luke 1:37. For with God, nothing shall be impossible. Kay sa Ginoo, wala sang imposible. Amen? Kung maski imol ka, maski wala may ka-support sa imo, kung sa Ginoo ka, malambot mo yung mga handon, kung sa Ginoo ka. Pero kung wala ka ganay kasalig sa Ginoo, kalabanan, ganyan, nag-wayward. Nangunta sa pagsalig sa Ginoo, nauna nila ilang gusto. Pero kabalo ka mo pala, nga maskin ano ka budlay pagkabuhi, mas pigado ka, lang ka budlayan, hindi ka kabalo mag-soul winning, you need the power of God. And we praise the Lord. May ara kita mga utod sa Ginoo, naga-involve na sa ministry. Amen. We need more. Amen. We need the power of God. Luke 18:27. Look at this. Luke 18:27. Ano ba sa puno sa ito? And he said that things which are impossible with men are possible with God. Are you there? Amen. Kabalo ka mo pala nga sa Book of Acts, si Luke man ang nagsulat. There is a Luke 18:27. And he said that things which are impossible with men are possible with God. So, tabo sa mga imposible na mga butang. Nga katabo nga hindi nang hindi makapati ang tao nga matabo, pero kasarang ang Ginoo. Amen. We need the power of God. Last. This is the last. Ano ang mga primary things nga kinahanglan naton kung naga-face kita sa nga tawag kabudlayan sa ministry man, sa family man, and anywhere kung diin kita nagahimo sa kabuton sang Ginoo. Ano ang mga primary things? Look at this sa verse number 5. Okay, Acts chapter 12, verse number 5. Kita niya? And Peter, therefore, was kept in prison, but the prayer was made without ceasing of, ano ko? Andason? Of the church unto God for him. Of the church. Thirdly, we need the people of God. Amen. Hindi pwede nga sulugon mo ang mga Christian life. Kinanglan meron si churchmate na magagadsi mo kanong balik sa Ginoo. Amen. Amen. Yes. Hindi alone ang Christian. Ang daan na ginapermi. Kinanglan may aragid someone and ang mag-encourage sa imo. You know what? Ang Christian life damo na discouragement. Right. Maskin sa church, pwede ka na ma-discouragement mo. Right. May discouragement, I should say. Maskin dira ka sa church, kung tulukon mo lang mga tao, damo ka sa discouragement.
Mga pastor magtulak na sa mga membro, damo man sa discouragement. Pero hindi po silingon nga may mga discouragement na hindi na kinanglan ang mga katawan ng Diyos. We need the people of God. Right. We call God for one another. Nagapanawag kita sa Ginoo para sa isa kag isa. Just like them. Okay? Paano sila nagapanawag sa Ginoo? Without ceasing, continually. Sige na yan. There is someone nga nagapangamuyo, si mo mas matagadaw matanan. Amen. Sige. Amen. Taga-permit na ginapangamuyo, gina-exam, makapasar na. Amen. 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 Isa ka lang niya makita, ang imo kasmate nagapangamuyo nga makapasar ka. Wala, nagapangamuyo sa isa ugalingon niya nga makapasar sa. Pero ang people of God yan nagapangamuyo para makapasar ka. Amen. Ang unang kanalain, see the difference? Sa verse number 12, kung tanawin niyo, and when he had considered the thing, he came to the house of Mary, the mother of John, whose surname was Mark, where many were gathered, together, praying. Not only continually, but unitedly. We call God for one another continually, sige, but unitedly. May mga may mga kinalain kita sa isa kag isa. That's right. Tama? Lain-lain na nga mga principles in life. Lain-lain mo gusto, lain mo color gusto. Lain color man sa gusto. Lain man gusto na may ang bayo, lain man ang nga bayo, lain man sa magambalang isa, lain man magambalang isa. Pero maka-unite kita pagi sa pangamuyo. Amen. Yes. Lain-lain kita edad. Lain-lain kita gusto. Okay? But we can pray unitedly. That's why we need the people of God. Amen. Kahit kung hindi na people of God, lain na iya pangamuyo, iya sa imo pangamuyo. May bigyan na memorize sa iya. Hindi ka lang kita maka-unite. Ay mambagi na sa mga relihiyon na ang pagpangamuyo, hindi na maka-unite. Pero kung tao sa Diyos nga nagatuo sa pulong sa Diyos, maka-unite ka din. Amen. Amen. Maka-unite ka. Damo ta kilala, di ba? Sa iba ng mga churches, lain man nila practice gani, lain man nato nga practice. Pero may isa ka bagay maka-unite by prayer. Amen. Amen. Sa mga born again believers, maka-unite by prayer. Amen. Sa mga ibang mga denomination, maka-unite by prayer. Amen. Kailangan ta maka-unite. Tama? Yes. So we call God for one another unitedly. Continually unitedly. And then, why we need the people of God? We are concerned for one another. Amen. Yes. We call God for one another, and then nga akin ang lamang kanay, because we are concerned for one another. Wala sang may nag-concern sa imo kundi upod mo sa simbahan. Amen. Amen. Right. Amen. Why? Matanawa na ito ng Bible sa verse number 13 to 15. Makita mo, we are of the same faith. Right. Isa lang ato nga pagtuo. Right. Kung ikaw nagbaton sa Ginoo, kaya kung nagbaton sa Ginoo, isa lang ato nga pagtuo. At dapat nilang pagtuo ay Kristo na. Amen. Ay Kristo na nakaangkla, hindi sa religion. Yes. So you say that, wala may hingatuan si Apostle Peter. Nga iban, sa nakabuhay, sa buhay sa nalagyo. Sa malagyo na lang ko diya, para safe ko. Nagadto sa people of God. Nagadto sa kuntiin, nagatipon ang people of God. Kaya they have the same faith. That's right. Ephesians 4:5. Ephesians 4:5. Ephesians 4:5. One Lord, one faith, one baptism. Right. Amen. Then isulat sa church sa Ephesus. We have one Lord, one faith, and one baptism. We are of the same faith. Amen. Yes. Not only that we are of the same faith, we are of the same family. We are of the same family. Maybe hindi kita biologically magutod or relatives. Pero sa Ginoo, we are of the same family. Ang church tinatawag ni family. Spiritual family. O may second home ka gani nga tinatawag mo ang church. Amen. Pero kabalo ka mo, kung anak ka sa Ginoo, kung dito na sa heaven someday, hindi na niya matawag nga second family. Whole family. Amen. Right.
Amen. This is our heavenly family. We are of the same family. Romans chapter 8. Romans chapter 8, Kristohanon. Verse number 14. Ang mga utoton ni sa Ginoo dire, ang mga Christian nga members na dire, pamilya na. Amen. Pamilya na dapat ang ato nga pagkabig sa ila, napagkilala sa ila. Look at Romans chapter 8, verse number 14 to 17. For us, many, Romans 8:14, are led by the Spirit of God. They are the sons of God. For we have not received the spirit of bondage again to fear, but we have received the spirit of adoption. Muna sa ang doctrine of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Ang Abba ni Father, manisagya po, Father, Father. Abba, Father. The Spirit bear witness. Ano? The Spirit itself bear witness with our spirit that we are the children of God. You know what? From the family, hindi iya sa Diyos. Ara kita iya sa panimalay ni Adan, no? Ako sa ano pa nga tinaga, sa specific pa nga tinaga, ara kita sa panimalay sa yawa. Pero because of our faith sa kay Lord Jesus Christ, nangin ano kita? Nangin ara kita sa panimalay sa Diyos. Kaya sa Bible, sa John 1:12, but as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Salamat kita na nagtuo kita kay Kristo. Wala kita sa tubang sa Ginoo. But because ng sacrifice ni Lord Jesus Christ, nangin anak na sa Diyos. Ang anak sa Diyos, amulan na nagtuo kay Kristo. Amen? Siya lang ang access mo. Amen? Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Nasa po ko, Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10, verse number 23. 10:23. Anong Hebrews 10:23? Hebrews 10:23. Let us hold fast the profession of our faith without wavering, for He is faithful that promise. Let us consider ta ang one another, provoke unto love. Kita nyo? Kung Kristohanon ka, dapat gina-encourage mo unto love. Amen? Ang provoke na gina-encourage mo. Tinatagaan mo sa courage and to good works. Not forsaking, hindi pagsikway ang assembling of ourselves together, ang pagpililipon as the manner of some is. Kaya may mga tao na nagasikway sina. But exhorting one another, mag-encourage sa isa kay isa. For as much as and so much the more as you see the day approaching. Malapit na pagbalik sa Ginoo naton. So makita naton ang Bible nagakambagit nga sa mga tion, sa mga kabudlayan, we need the people of God. Amen. Amen? You know what? Kung may mga problema ka sa kabuhay, may mga difficulties, may mga pain sa kabuhay mo, kung wala people of God, mabudlaygit. Wala kit may encourage sa imo. Puro negativity imo nga mabatian. Pero kung may ara ka friend, nga upod mo sa church, nga Christian, positive, ginaya permi ang encouragement. As long nag-i-is faithful. Permi ginaya nagambal at sa church. Buligan ko sa mga simang problema. Nag-pray na sila para sa imo. Amen? Amate, God will not permit any troubles to come. At yun ka? God will not permit any troubles to come upon us unless He has a specific plan by which great blessing can come out of difficulty. Can come out of difficulty. May pagpakamaayo kung nagatubang ta sa mga difficulties of life. Ang tanang nga difficulties of life, pains of life, ginano na gin-permit na sang Ginoo. Ay may ara sa plano para sa imo kag sa akon. Amen. Ang pamangkot Kristohanon, are you willing to face difficulties sa imo Christian life? Amen. Ay kung hindi ka willing, basi basulo ng Diyos natabo ni sa akon man. You can blame God.
Pero kung ikaw willing to face difficulties, makita mo ang dahom sa Ginoo. Yung kinahanglan mong prayers para sa ano? Para sa Ginoo. Sa Ginoo. Na kinahanglan mo ang power of God, na kinahanglan mo ang people of God. We need each other. Amen. Makatupang kita sa difficulties sa ginatawang ministry. I praise the Lord na nagabulig sa aton sa ministry, nag-share sa Word of God, nagapang-sugat, nagapang-invite. I praise the Lord for that. Okay, all you can do is to cooperate. Amen? Amen. We need God sa aton nga pag-abuhi. Facing difficulty in the ministry. Kaya bang buhay kita? Sa bala nga Diyos ng itong amay sa ngalan ni Kristo Jesus kami nagapalapit sa trono sing ubugay. Nagapaubos Lord sa among kaugalingon, nagakilala nga subunga gaginoo sa biyak sa mga mabudlay nga sitwasyon sa ministry. Sa madamo Ginoo nga naga-on and off nga mga believers. I do pray that you will help us nga mangin kabakin Ginoo sa inikuton nga nagatupang sa kabudlayan, naga-assist sa man of God, naga-assist sa church nga mapadayon Ginoo ang ministry. Salamat kit Lord, kung may-ari diri sa amon hindi pa nakasigurado sa inyong kaluwasan, kabay siya mag-ako siya kung lingon siya sa makasala for all of sin and come short of the glory of God. Kung may bayad ng sala, kamatayon Ginoo linaw, nga kalayo for the wages of sin is death. And ginambal sa Bible nga ikaduwa nga matayon Ginoo nga asupre. Among ikaduwa kamatayon Revelation 21. And all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Salamat, God, si Jesus Christ napatay para sa amon, Ginoo, bugod ng bayad sa kamatayon siya napatay, inlubong kang nabanhaw sa pagtatapos ng 3 adlaw, para kang bisan sinto nga magtuo siya may kabuhi ng walay katapusan. Kung sumuaga, kung may arigri sa amon, hindi pa nakasigurot sa kaluwasan, kamay tuuhan na si Jesus. Si Jesus napatay para sa iya. Ang gospel, ang may balita, si Jesus napatay, inlubong ng nabanhaw para tubson niya nga sala. Uligi kami Ginoo nga tubangon ng mga difficulties sa kabuhi. Uligi kami mga strong nga Christian. Uligi kami sa among Christian life. Ang sagyapon ko sa liwat, hindi ginapangamuyo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. So, salamat. Kita you're blessed. Amen. Amen.